Hi there mga kasinag! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so, kita nyo ba yan, di ba? Hindi pa ako nakakapag-umpisa, pero tagatak na yung pawis ko. Ang init kasi. Okay, so with that, mga kasinag, let us set that aside first. Tama ba? Okay. Ewan ko, di ba? So, yun nga mga kasinag, for sure, ayan, ay nandito ka dahil na-intriga ka na naman sa panibagong Jollibee content ko. Though, hindi ko alam kung Jollibee content ba to, pero siguro pasok pa rin naman sa Jollibee content. Yeah. So, mga kasinag, napanood nyo na ba yung last na upload ko, which is yung tungkol nga po dun sa yung sa hiring or sa mga binigay kong tips kung paano ka ma-hire up to 100%. Yan. So, yung last content natin, yung tinutukoy ko mga kasinag, ako hindi pa ilalagay ko dyan. So, yun nga mga kasinag. So, for today's video naman, ay pag-uusapan natin kung bakit ba kailangan mong piliin ang Jollibee as one of your target job. So, bakit kailangan mong mag-apply sa Jollibee? Yun na lang siguro. Hindi ko na kailangan explain yun. Yun nga mga kasinag. So, lahat ng patungkol sa content or sa katanungan niyon ay malalaman ninyo pagkatapos ng ating intro. Kasi nagbali itong video na to ay mabilisan lang siguro. Kasi wala naman ako masyadong may dadagdag. Gusto ko lang gawahan ng content to. Kasi nakita na ako ng content dito kung saan nakalimutan ko na yung pangalan nung nag-upload or hindi ko na makita yung video tungkol doon. Pero yun nga mga kasinag, bale ina-explain niya kung bakit ba kailangan mong mag-apply sa Jollibee. So, sabi ko, why not I try to make a content like that too. So, yun nga po, yung why not ko na yun. Ito na yun mga kasinag. So, unang-una mga kasinag, upon researching and as part of this fast food industry, which is the Jollibee nga po, Jollibee is the largest fast food chain in the Philippines. So, hindi lang po siya sa Pilipinas mga kasinag, pero alam mo yun, kilala rin siya sa ibang bansa, di ba? So, napapanood ko nga sa reels ko when I was, nag-petiks lang, di ba? Meron pa nga version sila ng adobo rice sa ibang bansa, di ba? So, dito sa Pilipinas wala pa. Pero, yun nga mga kasinag. So, ang sinasabi ko dito mga kasinag ay kung bakit kailangan mong mag-apply sa Jollibee kapag may hiring, mapa-crew, or management training yan mga kasinag. Kasi, isipin mo, ikaw bilang parte ng isang kumpanya na sinasabi na largest, 'di ba? Largest fast food chain sa Pilipinas, 'di ba? So nakaka-proud, 'di ba? And aside from that, mga kasinag, is Jollibee is isa po 'yan sa mga fast food na kilala at walang nakakatalo sa mga flagship products niya, gaya ng Chicken Joy, sa spaghetti, and of course the Yum Burger, 'di ba? So isa po yung Jollibee sa mga nagsiserve ng mga pagkain na yan na sobrang sarap, 'di ba? So, despite of the issue, kasi sabi nila na hindi na daw hindi na daw Chicken Joy ang manok ng Jollibee, Chicken Sad na daw, di ba? So, ang dami pa rin pong nagpupunta sa Jollibee, di ba? So, pinipili nila yon kasi, di ba? Jollibee na to di ba? Saan ka pa? So, aside from that, mga kasinag, kung bakit kailangan mo mag-apply sa Jollibee is kapag sa resume ninyo, nakita nila na nanggaling ka sa Jollibee, is parang nandun yung connotation, tama ba yung word ko? Nandun yung mindset ng mga tao na, ay, diba, kapag Jollibee ka is, ikaw yung, ang tawag doon, meron kang well-built personality, kasi diba, in terms of the discipline, kasi diba, sa operation ng Jollibee, sa mga pagkain na sinaserve, sa lahat ng mga ginagawa doon is meron silang tinatawag na standard, di ba? So, kung alam nila na nanggaling ka sa Jollibee, at for sure, di ba, kung ikaw ay crew or management trainee or manager ng Jollibee, alam mo na dapat sundin yung standard na yun. And with that being said, dun po pumapasok yung disiplina sa katawan, di ba? Disiplina
mo as a human being. Kasi di ba syempre sumusunod ka dun sa patakaran ng Jollibee. And aside from that mga kasinag, yung pangalawa is bukod doon sa disiplina is nandun yung pressure. So alam nila na ikaw ay asanay sa ano yun, yung pressure in terms of work, yung kasi 'di ba pag peak hours sa Jollibee napakadaming tao, so hindi ka lang dapat na papetiks-petiks gumalaw, 'di ba? Double time kung double time, but at the same time kahit nagdo-double time ka, maayos mo dapat yung tinatrabaho natin, 'di ba? So alam nila na marunong ka sa ganon, 'di ba? Hindi ikaw yung kapag nandiyan na yung napakadaming trabaho, magugulat ka na lang, 'di ba? Kasi parang to, bakit ganito, 'di ba? Hindi nila makikita sa personality mo 'yun. Okay, aside from that, it is yung sinasabi ko nga po kanina, yung sa standard is diyan po pumapasok yung skills and knowledge, 'di ba? So, pag alam nila nang galing ka sa Jollibee is nandun pumapasok yung ay marunong, parang mabilis matuto yan, may skills yan in terms kung same industry ka, kung nasa food industry ka pa rin, alam nila na may knowledge ka, kung ikaw man, kung nasa operation ka man or nasa kitchen ka man nun, is alam nila na may knowledge ka in terms of that. So, napaka-advantage po talaga, napakalaking tulong talaga kapag may nakita sila na nanggaling ka sa Jollibee sa resume mo, 'di ba? So, yun nga mga kasing, so gusto ko lang linawin doon sa discipline mga kasing. Hindi ko po sinasabi na lahat. So, doon sa discipline, sa pagiging work pressure ba tawag? Basta yung sa pressure sa work, and then yung skills and knowledge, hindi ko po sinasabi na lahat ng nanggagaling sa Jollibee is meron po yung lahat ng quality na yun, di ba? Kasi yung iba baka sabihin may kakilala ako nagtatrabaho sa Jollibee, hindi naman siya disiplinado, ay kakilala ako sa Jollibee, hindi naman siya ganun na may skills and knowledge. Nagdidepende pa rin po yan sa pagkatao ng isang person, di ba? So, pagkatapos nun mga kasinag, is the last thing siguro na masasabi ko kung bakit kailangan mong piliin yung Jollibee kapag nag-open ng hiring is yung tinatawag natin na customer relationship management. Kapag Jollibee ka, alam nila na ikaw ay jolly person, di ba? So, ikaw, parang ano ba? Yung pakikitungo ng mga Jollibee, mga nagtatrabaho sa Jollibee is parang well-trained po sila. Diba? Kasi, totoo naman, pag nasa Jollibee ka, kami mismo is, hindi namin hinahayaan na ganun silang masama, hindi naman masama, pero hindi kaaya-aya at hindi katanggap-tanggap sila makihalubilo sa mga customer. Kasi, diba, pag Jollibee, diba, being part of Jollibee team, kami kasi, kiniklaim namin na customers are our number one priority, diba? So, nandun talaga, kapag ikaw ay nasa Jollibee, is tinitrain ka talaga nila kung paano mo ibibigay yung satisfaction and yung kung paano ka makikipag-deal sa mga customer na pumapasok sa Jollibee. So, there's also one time, gusto ko lang mag-share sa inyo mga kasinag. Since, ang hawak ko po sa Jollibee kasi is more on service. Ayan. So, meron pa akong crew nun na morning pa lang yun. Nag-take siya ng order. Tapos, maya-maya ay pinatawag po ako sa may counter area and hinahanap daw nga po ay manager. So, nung kinausap ko po yung customer was complaining and sabi niya po kaagad sa akin is Jollibee to, 'di ba? Sabi niya. And dapat daw yung Jollibee is hindi masusungit yung crew. So, kino-complain niya yung crew ko daw kasi parang nasungitan siya at that time. So, yun pa lang mga kasinag, kapag gano'n na may complaint na related sa customer relationship nga po is inactionan po namin, di ba? So, hindi ko na sasabihin kung ano man yung mga nangyari doon. Pero, yung ang sinasabi ko dito is kapag naging part ka ng Jollibee is, or kapag nakita nila sa resume mo na naging part ka ng Jollibee is nandun yung pumapasok sa isip nila na marunong kang makihalubilo sa mga tao na makakasama mo in near future. So, yun lang naman mga kasinag. Hindi ko alam kung naging
ano ba yun, naging essential, naging katulong-tulong ba tong content na to. Pero sana naman, di ba, kung napapanood nyo to at kung pinapanood nyo pa rin ako hanggang ngayon, ay thank you so much, di ba? So, I really appreciate it, di ba? So, ayun lang mga kasinag. So, babalik na tayo niyan sa siguro yung Jollibee content ko, wala na kasi ako maisip wala naman kayong nire-request na content ko related dito. So, after siguro mag 1 year, after ko mag 1 year sa work, ay siguro maglalaylo tayo sa Jollibee kasi wala naman kayong masyadong nire-request, diba? Pero kung may request kayo mga kasinag, this is your chance to comment it on our comment section para magawan ko yan ng separate content kung kaya naman. So, yun nga mga kasinag, as I was saying kanina, ay babalik po tayo sa Shopee content natin yan. And nakapagplano na po ako, ayan, so may mga travel videos tayo na sana ay abangan po ninyo. So, yun lang naman mga kasinag, wala na ako masyadong sasabihin. At ayun lang. So, again mga kasinag, I am your Ate Aren, ready for the worst, hoping for the best. So, see you sa ating next upload mga kasinag!